Kaya mga sir, PCX naman yung gagawin natin. Didala sa atin itong mga sir, hinatak-hatak na lang. Kasi nga, maingay yung makina, kinabahan nga yung may-ari. Baka kasi kung ano na yung sira ng motor niya. At totally, na-check na namin to. Yan, dahil iniwan kasi yung unit ni sir, may-ari nito. Bibidyo ko na lang. Kahit na, paano, kung sakaling ganti yung naging problema ng motor ninyo, meron na kayong idea. Ito, nakatanggal na siya. Tapos dun sa may side ng kwan din, magneto, ayan, tinanggal na rin natin. Bali ang pinaka-issue nito kung mga sariya, maingay, tapos overheating yung kanyang housing ng radiator, yung plastic part dito ay durog-durog na rin, basag-basag na. Okay, demo ko muna sa inyo bago natin to gawin. Sige, pandali mo. Ha? Ayan totally mga sir, hindi pa ito maandar or malamig yung makina. Pero lumabas na yung sign, logo. Tingnan natin. Uy, malaki na yata to. 100. Sige, pandali mo. Malaki na rin yung kanyang kilometer. Okay, dito tayo sa may pansin nyo? Sige. Okay, pati mo. Kumukulog mga sir. Kaya sabi mo sa may-ari, dahil iiwan, i-video ko na lang. Tapos pagkabubuksan, doon ko siya sasabihan kung magkano yung magagastos niya or kung ano yung mga dapat papalitan dito. Pero malala itong tunog niya mga sir, parang may kinakayod na bakal dun sa loob. Yan, aray ko. Pagka mga ganyan tunugan mga sir, nakadepende yan sa pisa. Pero ako na nagsasabi sa inyo na kapag ganyan tunugan or crankshaft ang problema, to block ganyan, asahan nyo po aabot kayo ng 18 hanggang 20. Nakadepende po yan sa sira ng unit. Alam nyo naman siguro na medyo may kamahalan ng pisa ng PCX, Honda ADB, Click 160. Yan, mamahal po ng pisa ng mga yan. Kaya kung ganito yung unit ninyo mga sir, napaka-importanting alagaan nyo sa langis. Ibaling maaksaya tayo sa langis, wag lang sa pisa. Kasi totally, galing na sa ibang pagawaan to. Concern nga niya ni sir, maingay. Tapos yung sign ng overheating, ang ginawa lang, nilinis lang yung panggilid. Tapos wala na, hindi na daw binuksan. At sinadis nung pinagdala niya, kay GMK daw dalhin. Kaya napatpad si sir dito. Ngayon ay maghahagilap pa si sir ng pera, ipang bibili ng pesa. Nag-iwan lang siya ng 3.7, medyo kulang pa yun mga sir. Kaya nakadepende na yan sa sa pisa nito ng mga damage. Kaya isa rin yan sa binidyo ko mga sir, para kahit pa paano magiging transparent ako kay customer. Kung ano yung sira, yun lang ipapalitan. Kung ano yung talagang obligado, or kung may maitutulong man ako na mayroon akong stock na mga sikin na talagang yung makikita nyo na binibigay ko na lang, na talagang asahan nyo na pang matagalan, yan ibibigay ko dito. Kasi naawa naman ako dahil wala nga kapira-pira at mangungutang pa nga daw siya. Dahil ayun na, December ngayon, imbes na pang Noche Buena na, pang New Year na, mapupunta pa sa unit. Kaya kung ganito yung unit nyo mga sir, alagaan nyo lang sa langis. Hindi ko na masyadong pinandar yung makina mga sir. Panilig nyo naman yung tunog, talagang asahan nyo malala, malaki yung magagastos. Sige, pag-iwalay mo ito mga sir, para hindi humaba yung video natin. Basta kapag magkakalas kayo ng ganito, unahin nyo to yung dito, tapos side by side, dahil may kanilo pa yan dyan. Ayan, nakalas na. Ready to, kuha na to, disassemble. Ganyan po karaming kinakalas kapag si PCX mga sir, or si ADB.
Kaya medyo may kamahalan talaga ang labor ng ganito. Sweet. Okay, yan na, kinakalas na. Tapos hahanapan natin ang paglalagyan yan, paglalagakan ng chassis. Malaki katawan mo. Diyan ka, buhat ka. Huwag ka nang umawak dito. Diyan ka na sa baba. Puta. Huwag dyan, siksik. Tukod. Tukod. Ayan, pag-iwalay na yung chassis. Tumaki na. At yan naman yung wawalwalin. Para makita natin yung pisang papalitan natin dyan. Eto na, sisimulan natin kalasin. Marami may-ari nito. Bahaw na langis. Diyan natin makikita pag nakalas to. Kaya napaka-importante dapat malaga tayo sa langis. Ayun na. Kakasya na natin. Yan ang magkakaalaman. Madun lang ako, pero paigawin ko. Marami gas? Meron? Ito. Yan, may gas-gas. Okay. Pero kamsap, check mo kamsap. Tapos yung stator niya. Yung pan lang. Head. Okay, check natin yung kanyang camshaft. Huwag mo nang galawin yung ano niya na. Kasi overheating, gasket, palit. Yung block, may gas-gas. Kaso, PPM ko muna yung may-ari. Siya ang magdi-decide. Kasi nga, sa budget nga tayo nagkakatalo. Ano yung French fries? Yan, pagkakas natin yung mga rocker arm. Okay, may rocker arm. Yan, goods naman yung rocker arm. Yung camshaft naman, ang isi-check natin. Kailangan natin kasi isa-isahin. Kapag wala dito, crankshaft na. Goods pa. Anak ko, sigunyal nga to. Yan, goods yung camshaft niya mga sir. Ibig sabihin, wala dyan ang problema. Kung narinig nyo yung tunog nyo nung pinandar pa yan, ay kakaiba yung sounds na parang may bakal na nagsasabitan. Eh, wala din naman dun sa block. Kasi minor gas-gas lang naman yun sa block. Hindi naman yun ang tunog. Kaya maaaring may problema ito sa kanyang sigunyal.
maaring yung bearing kasi niya dito mga sir, ayan, natatanggal yung pinaka cone. Maaring andyan yung problema or dun sa kabila. Kaso nga lang, sa side dito kasi wala tayong nabibiling stock bearing aftermarket. Pangit man kasi gamitin yun dahil na-encounter na namin yun. Ayaw din naman namin na magalit sa amin yung customer or paulit-ulit na gastos. Kaya bubuksan ko muna to kung ano may sasuggest ko after mabuksan to. Kung kailan natin bumili ng bago na lang. At least sure ball pa na wala problema. Kaysa naman nagagawa ng paraan tapos after ng ilang buwan masisira uli, madudoble yung problema, nagkaroon pa ng sakit ng ulo yung may-ari. Ayan, nabali na yung sa cover niya. Yung radiator pan niya. Radiator pan. Yan, basag din yung radiator pan niya mga sir. Kaya may ari to, puro gamit lang siguro to. Walang alaga. Kaya ang gagawin natin ay bubuksan natin to. Check natin yung sigunyal niya. Medyo may kataasan yung price ng sigunyal nito mga sir. Nagpawal ka doon si Goodword. Yan, tinatanggalan ni Kapulong yung mga crankcase bolt para mapaghiwalay na natin itong crankcase at matanggal na yung crankshaft. Dahil na-check na yung pinakaibabaw ay wala naman tayong nakitang problema. Kaya andito ang problema. Kapag dito ang problema, ayan, napapalitan. Pero yung bearing doon sa may side, kung yun ang problema, wala. Obligado. Bearing bago. Okay, tanggalin yung crankcase. Kulang na lang luya. Tutubo na yun doon. Ito yung sasabi kong kakaiba. Ayan. Ayan. Kapag yan ang may problema, obligado, kailangan magpalit ng bago dyan. Saan ka pulo? Okay, tingnan natin. Ito yung delikado. Ano to? Ito. Parang libre ng crankcase to. Tama? Gold yan Aray ko. Ayan o. Kaya sa tunugan pa lang, parang kala mo, ano na? Grang na. Dito mga sa bago nyo tanggalin to, mayroon pang lock yan. Yung lock niya nasa gilid. Makikita nyo yung lock niyan dito sa baba. Tapos lagay niyo yung nut dahil hindi kayang hugutin ng kamay yan. Kaya kailangan natin siyang pupukin para lumabas. At hindi naman po delikado yan. Yan, lumabas na rin. Dahil sobrang tigas talaga yan mga sir. Wala namang basag dyan. Wala yan. Hindi may nag-trip, naglagay ng Tapos makikita mo rito. Parang may ano siya oh. Tapos bearing yan oh. Tanggalin mo nga to, tapos ipipress natin to. Tingnan natin yan. Kasi kakaiba yung tunog. Hindi siya tunog kuliglig. Tunog ano to? Grag. Kaya wala namang nabasag na sa loob. Pero may nakuha kaming debris. Tagal yung piston. May galit sa'yo. Yan, tagal yung piston doon sa sigunyal.
At ito, tatry naman natin ano. Tanggalin yung bearing. Tapos tingnan natin yung kanyang connecting rod. Gar kasi yung tulog nito mga sir. Ha? Kaso dalawang bearing yan. Kaso yung isa naman ang wala tayong may bibigay dyan. Yan yung mga problematic. Yan, tatanggalin mo natin yung bearing.